Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa paggunita natin kay San Juan Pablo Ikalawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Hinuhubog ng Diyos ang ating buhay pamumuhay sa dakilan niyang pag-ibig at pinanununtunan sa aral ng mabuting balita upang hubugin tayo sa madakinabukasan inilalaan ng Diyos at naway tayo maging karapat-dapat na gumanap sa pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si San Juan Pablo Ikalawa ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan, kaisa ng iyong mga tagapangasiwang pinagkatiwala ang manungkulan, at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay
upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dati mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay sa ibang mga alipin na kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon.
Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. At simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga hindi tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagdiriwang po natin si Juan Pablo Ikalawa, santo po ang ating Papa, Saint John Paul II, sapagkat natatangi itong araw na ito, 22 ng Oktubre, ang pagtatanghal sa kanya bilang Papa, na nanungkulan sa ating puinang simbahan sa loob ng humigit kumulang 27 taon. 26 years, 5 months, and 3 days ang panunukulan natin pong Santo Papa Saint John Paul II. Naging makahulugan ang buhay niya at ito itinangi ng simbahan. Marami siyang mga naging panukala at ang naging kahulugang buhay pagpapala ng Diyos ay kanyang pinahatid sa lahat ng tao sa buong sandaigdigan. Kinilala at tunay na tinanggap ng buong sambayan, ng buong mundo ang makahulugang naging kanyang pagiging Papa. Kaya hindi maiaalis ngayong araw na ito nang siya itinalaga bilang Papa at upang maipahayag at pakilala, siyempre ang natatangi sa kanyang buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Itinangi niya si Kristo ng kanyang buhay, pinahatid sa mga tao mabuting balita at nagbigay halaga sa makasaysayang buhay ng simbahan, ang mga layunin ng simbahan para mabuhay na sa ilalim ng pagpapala ng Diyos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ginampanan ng ating Santo Papang ito ang kanyang buhay na siya naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos at sa pagtunghay ng mga mata ng tao. Pinuri, dinangal, pinahalagahan ang kanyang buhay hanggang sa ngayon upang nasabihin ang naiwan niyang naging kanyang buhay ay patuloy na nagiging alituntunin ng lahat ng taong dumakila sa kanya. Ako din ay bahagi sa buhay ni Saint John Paul II. At sa loob ng kanyang buhay, itinalaga niya ang kanyang sarili hanggang sa wakas. Ang kanyang pagyao sa edad na 85 years, at 85 years old siya, kaya napakahaba ng kanyang panunukulan, tigib ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Upang sa gayon ang ating mabuting balita ay magkaroon ng isang napakagandang pagtatangi sa uri ng buhay na dapat nating tahakin. Na mayroong katanungan, tumatahak ka ba sa kabanalan ng buhay sapagkat ito'y panghabang panahon mong gaganapin sa tanang iyong buhay? Hindi ka ba naaakit sa ibinibigay na makasanglibutan para ikaw magkasala? Talikuran mo ang iyong matapat na buhay? Meron ka bang tunay na pagpapahalaga sa Diyos na anuman ang mangyari, ikaw ay nasa panig ng Diyos? At
Ano man ang nangyayari sa lipunang itong mapang-akit sa buhay, patuloy mo bang tinatalaga na ang Diyos ang siyang gumagabay sa iyo at hindi ka padadarang at sasama sa ibinibigay ng makasanglibutang tunay na nagkakasala. Kaya maraming katanungan na binibigay sa mabuting balita upang sabihin, ang pamamahala ng Diyos, tayo mga sakbibing mga alipin, sumusunod tayo sa batas ng Diyos. Sumusunod tayo sa lituntunin ng pag-ibig ng Diyos at ibig natin na tayo'y patuloy na Kanyang pinanununtunan. Ang konteksto nating mabuting balita ay ang larawan ng Panginoong meron siyang mga alipin na talagang anong araw, ganito ang uri ng buhay. Minsan nasasabihin na bibiling ko itong alipin na ito, makatulong ito sa aking pagsaka, sa aking mga ari-arian, o kaya ay, maganda itong tao na ito at pwede siya maging leader ng mga alipin. Siya ang mayordomo ko, pagkakatiwala ko sa kanya ang aking mga ari-arian at siya ay mangangasiwa. At pangasiwaan niya, iba pang mga alipin, at titingnan niya kung siya makagagawa ng mga alituntuning aking ipinapahayag dito sa aking alipin na ito, na mga siwa sa iba pang aking mga alipin. Parang ang yaman ng ganitong uri ng buhay upang sabihin ng ating Panginoong Kristo, ano ang magiging makahulog ang buhay, hindi itong tagapamahala ng mga iba pang mga alipin. Magiging tapat ba siya kung sakali mang ako'y wala at hindi nila alam kung saan ako naroon, hindi nila alam kung kailan ako babalik? Yan ang katanungan. Kaya pag sinabi ng mga alipin, mawawala ang Panginoon sa mahabang panahon, kailan darating, hindi namin alam. Ano ang gagawin ng mga taong ito kapag wala ang kanilang alipin, hindi nila alam kung kailan darating? Kung nalalaman lamang na darating ang magnanakaw, di sana hindi niya pababayaang malooban ng kanyang bahay. Parang sinasabi natin Panginoon Kristo, di ba? Kapag wala ang pangkahulugan sa ating mga ninuno, kapag wala ang pusa, naglalamierda ang mga daga. Di ba? Kaya wala yung pusa, kaya ang mga daga ay nagpapasyalan na sa loob ng bahay. Parang ganun ba? Kaya itong mabuting balita ay matalinghaga na pinapahayag din ang muling pagbabalik ni Kristo na hindi natin alam kung kailan. The second coming of our Lord Jesus Christ, we don't know when it will really happen. All the while that we know and all the while that we are waiting for His second coming, ano ang kalalagayan ng ating buhay? May pagmamalabis ba at tayo ay napapalulong sa iba't mang uri ng mga pagkakasala ng daigdig na ito? O manatili tayong tapat hanggang sa pagbabalik ni Kristo? Yan ang katanungan sa ating mabuting balita. Ano gagawin ninyo habang si Kristo hindi pa dumarating? The second coming of Christ is not yet to happen. Kaya, upang sabihin na ating Panginoon Kristo, maging tapat kayo habang kayo naghihintay sa pagbalik ni Kristo sa balat ng lupa, at ang katapatang iyan ay napakahalagang inyong masusing titing ng palagian kung kayo'y nasa panig pa ng Diyos o nasa panig pa kayo ng kadiliman, upang banal na misang ito'y mabigay sa atin ang tunay na kahulugan ng buhay. Na habang tayo naghihintay sa pagbalik ni Kristo, hinuhubog tayo ng mabuting balita ng panalangin, sama-sama nating pagdulog. At nang sa gayon, kung dumating na nga ang ating Panginoon, si Yesu Kristo, in His second coming, we are ready sapagkat alam natin na magaganap ang huling paghukom, the last judgment, upang sabihin, ang paghihintay natin ay hindi sa kawalan, kundi sa punong-puno tayo ng pagpapala, punong-puno tayo ng kaayusan sa buhay. Ito nawa ang maging gawain natin sa araw-araw while waiting for the last judgment, while waiting for Jesus Christ. Upang sabihin, every now and then, Jesus Christ arrives in our lives.
sapagkat manatili tayo sa ating makadiyos na buhay at pamumuhay. Manatili tayo sapagkat nariyan ng Diyos, nagiging makatao tayo, nagiging makakalikasan tayo, nagiging punong-puno tayo ng pagmamahal sa ating ugnayang buhay sa isa. Kung ito'y magagawa natin, sasabihin natin, ano pa ang mangyayari sa ating buhay kundi ang pagkapalang ipagkakalob sa atin ng Poong May Kapal upang sabihin sa ating mabuting balita, ano laking gantimpala sapat habang tayo nabubuhay, umaangkat tayo ng maraming karunungan upang sabihin, pinagkatiwalaan ka sa maraming bagay, kaya ito ang ating nilalasap, ibig mangyari sa buhay. Maging karapat-dapat nawa tayo ng pinanunto natin na araw mabuting balita habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo. Manatili sa kaputihan na kabanalan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dudulog tayo sa Diyos upang nating makita ang nilalandas ng pagpapala. Ang ating pagtutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handa magbigay sulit ng kanilang gawain hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging matiyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo nang may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa nating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating mga kahilingan. Dito natin ipapahayag ang lahat ng ating ibig na makamit sa buhay at tunay na pagpapalang ipinagkakalob sa atin ng Poong May Kapal. Pakindapatin mo kami sa lahat na aming mga nilalayon sa matuwid na pamumuhay habang kami naghihintay sa muling pagbabalik ng Kristong iyong bugtong na anak. Pagkalooban mo kami ng kalakasan sa gupain, ano pa mang hirap sa buhay at makasalan ang mundong ibabaw upang kami manatili sa ilalim ng iyong wagas na pag-ibig at pagkalinga. Kaya ang lahat nito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal, umaasa kami na sa iyong pagtatangkilik, ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwawaksi sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Pablo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo ay manamaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu maging banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Juan Pablo Ikalawa na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahalaga ang kabanalan sa buhay. Naging mabuti tayo anong paman ang ating pong ginagawa. Ugnayang buhay natin sa isa habang tayo naghihintay sa muling pagbabalik ni Kristong mahal. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin na ating Pinasokristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pagpalang San Juan Pablo, mabuting pastol ng simbahan at matapang na saksi ni Kristo, sa iyong pamumuno bilang Santo Papa, ipinamalas mo sa amin ang kabanalan, pag-ibig at katotohanan. Ipinahayag mo ang dignidad ng bawat tao at ibinukod ang oras para sa kabataan, pamilya at mahihirap. San Juan Pablo, ipanalangin mo kami na lumalim ang aming pananampalataya, tumibay ang aming pag-asa, at mas maging buhay ang aming pag-ibig sa Diyos at kapwa. Sa mga oras ng kahinaan, tulungan mo kaming maging matatag tulad mo. Sa panahon ng pagkalito, gabayan mo kami patungo sa katotohanan ni Kristo. Ipinagkakatiwala namin sa iyong panalangin ang aming mga kahilingan nang may buong tiwala sa awa at kabutihan ng Diyos. Amen. San Juan Pablo Ikalawa,
ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng banal na pakikinabang ngayong ginuginta sa Juan Pablo Ikalawa ay maging lubos nawa sa amin upang ito'y makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapagpagalak sa amin habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at hubugin ng mabuting balita ang buhay pagpapala hanggang sa wakas. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang ating pagtatanghal sa kabarbanal sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod kung siyempre kalakip ang ating panalangin at ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating pong banal na gawain. Salutaris Hostia, Ecce Panis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, Vivitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, sa mga nakararanas na matinding kalungkutan
takot at pangamba ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Kapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio
Potestas Diei. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka